Bumalik yung master, no? Tinanong, nasabi ng isa ay, ito po, tumubo po yung 5 na binigay nyo, ito po yung another 5. Nasabi ng, ng master, well done, my good and faithful servant. Come, enjoy the joy of your master, no? Yung pangalawa, ganun din, in-invest niya, and then pagdating ng master, ito po in-invest ko, tumubo po ulit ang 2. Well done, my good and faithful servant. Yung pangatlo naman, master, alam ko, magagalit ka kapag ka nawala ka ito, kaya tinabi ko na lang, ngayon po sinusoli ko na po sa inyo. Sabi niya, you wicked. Sabi niya, no? Galit na galit yung master. No? At ang sabi niya, those who is entrusted less will be taken away. No? At yung mga pinagkatiwalaan ng more will be given more. Ayan. Yes. Amen? Amen. Now, ang haba, dami ko na ikwento, no? No? Bago ako pumunta doon sa pinaka-point ko. What I'm saying is, yung parable ng 10 virgins is your preparation, no? Amen. Yung parable naman ng bags of golds or parable of talents is what you will do with those things na binigay sa iyo ng Panginoon. Kasi hahanapin pala niyan, no? Now, ito namang sunod na parable, I want to focus on this, is ito ngayon. Yan, the parable of the talents, no? Yung 10 virgins is preparation. Ito, pag-uusapan natin, hihimayin natin yung parable of the talents, no? I gave you the highlights kasi ang haba ng verse, binigyan ko na lang kayo ng maikling kwento, no? Pero ang buhay po natin habang tayo ay naghihintay sa blessed hope, it is a management period. Amen. Amen? Naniniwala kayo na ang buhay natin habang tayo ay naghihintay doon sa blessed hope ay management period. Paano mo i-manage kung ano yung pinagkatiwala sa iyo ng Panginoon? No? If God given you a good voice, no? Tulad ni Kuya Robert, how He is managing that? No? Standing in front. Amen. Leading you people. No? Serving the Lord. Yes. No? Ano sasabihin ni Lord? Well done, my good and faithful servant. Ano pa yung mga pinagkatiwala sa atin ni Lord? No? Huwag tayong lumayo. God entrusted you a family. Sino Yes. dito may mga family? God entrusted you a family. Anong gagawin mo sa family mo? No? Yan. Then the Lord will say, well done, good and faithful servant. No? When it comes sa paglilingkod sa Panginoon, no, ano yung mga in-entrust sa atin ng Panginoon? And hahanapin pala ni Lord yun. No? So, ang sabi dito, sa verse na ito, kung mapapansin niyo yung anong version, yung verse 15, sabi niya sa verse 15, to each according to his ability. Amen. Yung palang binigay niya doon sa tatlong servant na yon, depende sa kanilang ability. No? Depende sa kanilang ability. Okay, each according to their ability. So ito yung mga verses, pinaikli ko na kanina. No? Yan. So these are the characters of the story. Okay? Ito yung character ng story. Una, yung master. A rich man going on a journey. Siya yung master. No? Pangalawa, yung first servant given 5 talents. No? 5 talents ang binigay sa first servant. Second servant given 2 talents. No? And the third servant given 1 talent. Now, okay. Ito, para malaman nyo, ano ba yung talent? A talent of silver was the value of 9 man-years of skilled work. Yung the value ng talent, no, ay it's a 9 man-years of skilled work. Magkano ngayon ang sa Pinas? Ang daily wage? 565. Oh, 50. So, para makuha natin ano yung value nitong 1 talent, atik talent ang tawag dito. Ito ay physical na silver coins or bags of gold. Ano ito? It's a value of something. Now, 9 man-years of skilled work. So, if you will compute 500
50.